Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. How are you today? Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na tayo po ay magla-livestream and syempre magkakaroon ng mga activity sa ating Munting Tinig channel. Ayan, syempre, huwag mag-alala dahil every time na magdi-discuss tayo, sikapin natin na maipaliwanag sa abot ng ating makakaya ang mga issue na tinatalakay po natin. So, comment down below kung ano yung magiging reaction po ninyo. Pag-usapan natin yung nangyari kahapon. Actually, umabot po na lang ilang oras, almost 7 hours na pinagdebatihan yung issue po sa impeachment ni Sara Duterte. Sa kasamaang palad, inabuso po ng Senado ang kanilang kapangyarihan. And take note, ganito po ang mga nangyayari dyan, mga kamunting tinig. The Senate insult the integrity of the House by approving the motion of Bato de la Rosa, okay, na kung saan amended by Senator Alan Cayetano na ibalik. Kasi kay Bato de la Rosa, i-dismiss talaga no? I-dismiss talaga yung impeachment. Di ko nga maintindihan na ang isang impeachment court judge, siya pa yung magpapa-dismiss ng impeachment proceeding na hindi pa niya nakita kung ano yung mga ebidensya or evidence na ipipresent ng prosecution at saka ng defense. Here comes. Ginawa nila, dinribble-dribble nila, binulabula nila yung mga tao, from dismissal, naging remand, hanggang sa naging return. So, ang ginagawa nila ngayon ay pasagutin nila ang House of Representatives kung ang impeachment or verified impeachment complaint na tinransmit last February 5 sa Senado ay hindi nakabiolate sa 1-year rule ban. Okay? Plus, ang tinitingnan pa nila dito, yung mga constitutional deformities. Yan ang mga gustong mangyari ng Senado. At isi-certify nila na legal. Yan daw ang gawin ng House of Representatives ayon po sa Senado. Kaya nga binalik nila. Pero hindi pa tapos ang laban, ha? Hindi pa dismiss ang impeachment. Pero may mga move na talagang ipapadismiss sa pamamagitan po ng motion ni Bato de la Rosa na kung saan di kalaunan binawi at inamend hanggang sa remand. So ganun pa rin yun. Ang status ng impeachment ni Sara Duterte now is functional dismissed. Pero hindi pa talaga siya dismissed, okay? Kasi ngayong araw sana, mga kamunting tinig, ay haharap ang prosecution panel sa Senado to read the article of impeachment bago po ipasumon si Sara Duterte para sagutin ng kanyang kampo sa loob ng 10 araw ang verified impeachment complaint na babasahin sana ng mga prosecutor sa Senado at this point of time. Pero wala, no? Sabi ni Chis Escudero, hindi na kailangan na basahin ang article of impeachment dahil sa isusumon na lang si Sara Duterte. Ang tanong naman ni Bato, paano mo isusumon? Walang attachment kasi pinabalik man ang verified impeachment complaint. Kaya nga, ang Senado ngayon, nagbunyi sila dahil pinabalik nila sa botong 18 versus 5. Okay, out of 23 senator. 18 versus 5. So pinabalik nila sa Kongreso. Pero ang masasabi ko doon is that's an insult to the credibility of the Senate. Guys, mantakin ninyo, mga abogado po ang mga prosecutor. Hindi po nila tatanggapin yan kung illegal ang pag-submit, no, ng article of impeachment sa Senado. At take note, hindi naman po function ng Senado ang mag-motion to dismiss o mag-motion to remand. The function of the Senate as far as impeachment is concerned as constitutional mandate is to accept, try, and at the same time, decide. Kung sinasabi ni Amy na ang impeachment target si Sara para hindi makatakbo sa 2028, pwede naman nila sa kalagitnaan ng hearing, pwede naman nilang emotion to dismiss or patapusin nila yung impeachment trial, pwede nilang i-acquit kasi marami naman sila. Pero bakit nagmamadali sila
na i-dismiss o ipabalik sa House of Representatives. So anong reason? O di kaya nga'y hindi po, kumbaga, hindi naman talaga kandidatura ni Sara Duterte, no? Ang sinasabi ni Amy, kundi, mabuksan ang mga Pandora's box na ayaw nila. Kasi sa impeachment trial, doon mo mahimay-himay ang lahat eh. Mag-present ang prosecution ng evidence, sasagutin po ng defense. So di kaya ang totoong dahilan ay ayaw lang nila makita ang mga mabibigat na mga ebidensya possible na ilalabas ng prosecution. Kasi kahit na gusto nilang i-acquit si Sara, kung nasa harap na nila yung ebidensya, mapipilitan silang i-convict dahil pagtatawanan sila ng tao. For the information of everyone, hindi patalo ang impeachment. Ako, as a pro-government, iniisip ko naman yun na si Sara Duterte ay ma-acquit dahil may bilang sila. Pero ang mahalaga kasi sa panawagan ng taong bayan, makita, makapag-participate, masuri ng taong bayan. Dahil hindi lang po mga senator ang mga judge dito, kundi tayong mga taong bayan na naghahangad ng katotohanan kung yung pinirmahan ng bawat congressman natin, may kabuluhan ba? Tama ba? So responsibilidad na ng prosecutor ang magpresenta ng evidence. At ay papasinungalingan po yan ng defense. Why not the Senate? Snatch that opportunity to the Filipino people. Yun yung totoo. Hindi binigyan ng Senado ng oportunidad. Alam mo, what is the difference? What is the difference of dismissal and return? Parang wala eh. Oo nga, magkaiba, pero parang ganun lang din yung essence. I-remand, dismiss. Ayaw lang nila matawid sa 20th Congress. Kasi sabi ni Tolentino, pinanindigan niya na yung boto niya, still, naniniwala pa rin siya na hindi dapat tumawid sa 20th Congress. Kasi yung file ng impeachment sa 19th Congress. Isa po pa yan sa mga dahilan siguro na bakit dinidelayed nila para maabot ang ganyang target na hindi po tatawid sa 20th Congress. Because Tolentino doesn't believe the essence of that the Senate is a continuing body. That the impeachment proceeding cannot be discontinued. Okay? Alam ninyo mga kamunting tinig, ang nangyari, nakakalungkot. No? Nakakalungkot kasi umasa tayo eh. Hindi naman tayo umasa ng mali. Umasa tayo dahil yun po yung tama. Naaasahan natin ang Senado na gampanan ng kanilang responsibilidad, ang kanilang mandato. Ang responsibilidad ng House of Representatives, pinakialaman ngayon ng Senado o nasaan ang separation of power. Kung gano'n lang naman pala na magkaroon yung conflict ng upper at saka ng House, di sana isa na lang yung ating legislative branch of government. Wala na tayong upper, wala na. Dapat, kasi matino yung mga House of Representative prosecutor natin, ready sila eh. Hindi po yan sila magiging determinado. Pero ganito po yon. Nagsalita yung ibang mga prosecutor that the action of the Senate to remand the impeachment, verified impeachment complaint is unconstitutional. Hindi naman kasi talaga mandato ng Senado na sabihin sa House of Representatives na, ibalik namin to, i-certify nyo muna to, na walang illegal dito. Titingnan nyo muna to kung nakabiolate ba to sa 1-year rule ban. Ng pag-file ng impeachment complaint. Kasi nga, maraming impeachment complaint pero isa lang ang inaktuhan. Pwede ba yun na mag-submit ang House of Representatives ng defective impeachment complaint dahil ayaw lang nilang matakbo si Sara Duterte? Alam ng House of Representatives, marami ang mga senador na pabor na hindi po ma-impeach si Sara Duterte. Ang trabaho ng Kongreso is for the Filipino people. Diba? In-involve ng House of Representatives ang taong bayan because every signature of the House of Representatives members representing the millions of the Filipino people. Kaya nga people's representative ang tawag sa kanila.
Kaya nga people's representative ang tawag sa kanila because they represent their legislative district. 'Di ba? So hindi ginalang ng Senado ang sigaw ng taong bayan. Kasi ang impeachment verified complaint, reklamo po ng taong bayan yan through their representative, respective legislative district congressman. That is a people's complaint. Ang impeachment, hindi po basta-bastang reklamo yan. Reklamo po ng taong bayan yan. Reklamo po ng people's representative yan. Kaya nga, ang Senado, mag-try lang kayo. Di naman kayo utusan ng tao na i-convict nyo, i-acquit nyo. Dahil ang boto nyo is konsensya. Pwede nyo namang i-acquit si Sara Duterte. Pero hindi nyo magawa kapag lumabas na yung mga ebidensya, mga senador, dahil mapapahiya kayo sa taong bayan. So anong klaseng abogado kayo? Anong klaseng senador judge kayo? Kung alam nyong harap-harapan na, bulto-bulto na, maganda na yung mga ebidensya, pagka-present ng prosecution, pagkatapos i-acquit nyo lang. Yan ang iniiwasan po ninyo. Kung ang kung ang Defense Council nagpahayag na that they are willing to face the challenge. So bakit kayo mga senador? No. Dapat hindi na kayo nagpaligoy-ligoy pa. Dapat sinuportahan nyo na lang yung dismissal ni Bato de la Rosa para malaman nyo kung ano talaga ralo ang reaksyon ng taong bayan. Kasi wala po sa diskresyon ninyo ang mag-dismiss. I-dismiss ninyo ang kaso, ibalik ninyo ang article of impeachment na hindi nyo pa nakita, hindi nyo pa nasuri. Because the issue of legality, deformities, or constitutionality of the verified impeachment complaint that will address or answered during the impeachment trial. The senator judges can question, can interrogate the prosecutor. Dapat lahat ng desisyon with regards sa impeachment complaint ni Sara Duterte will happen or transpire during the impeachment trial, not before the impeachment trial na ipabalik mo. That's an insult of the what we call this 1/3 of House of Representatives. That's an insult to their legal profession and lalong-lalo na the action of the Senate to remand the verified impeachment complaint goes back to the House of Representatives is unconstitutional because that's not a mandate of the Senate. Gets ninyo? Hay nako. So ngayon, hindi po dismiss ang article of impeachment. Delayed. Delaying tactics. Kaya, hindi natin masisi ang mga biktima ng war on drugs ni Rodrigo Duterte. Kasi binanggit pa yan ni Cayetano eh. Alam mo kung bakit? Wala naman sila nakikita na hustisya sa panahon ni Rodrigo Duterte. O ngayon, ang Senado nga, kung hindi nag-initiate ang House, hindi nga nag-imbestiga sa war on drugs ni Digong. So anong aasahan natin sa Senado? So kung halimbawa, mayroong mga impeachment complaint sa mga impeachable officials, so anong gagawin ng Senado? Ibalik sa House of Representatives? They evade their duties and responsibility. Kung baga, nag-act lang sila because of numbers. Hindi po sila nag-akto sa possible na pagrepresenta ng ebidensya. Pwede naman pasinungalingan ni Sara yan eh. Pero harapin niya muna yung impeachment trial. Impeachment court judge ka? Pabalik mo yung article of impeachment sa House? You question the integrity of the House of Representatives. Pinakialaman mo ang responsibilidad ng House. You didn't honor, the function of the House to accept the article of impeachment or the impeachment complaint, verified it, studied it,
At make sure, hindi lalabag sa 1-year ban. Hindi po aakyat sa Senado yan. Kung hindi po pinag-aralan yan. Para hindi po magkaroon ng... Kasi alangan naman mag-submit sila ng defective. Di ba? Alangan naman mag-submit sila ng defective impeachment complaint. Binastos ng Senado ang Kongreso. So magdudulot ito ng constitutional crisis. Hindi ba naintindihan ng Senado na even though the Supreme Court wala pong comment sa petisyon nila Sara na ipatigil. Tapos ang Senado gawa-gawa ng eksena. At ikaw naman, Amy, halata ka masyado na nakakahiya ka na pagkasenador. Hindi mo iniisip ang kapakanan ng taong bayan na gustong malaman ng katotohanan. Bakit pinipigilan nyo? Parang katulad lang yan ng impeachment trial ni Estrada. Hindi buksan ang brown envelope. Kaya nag-walk out ang mga prosecutor na uwi ngayon sa EDSA. Napatalsik si Joseph Ejercito Estrada. Gusto nyo pa ba na ganun ang gagawin ng taong bayan? Even though the Makati Business Club, nananawagan na, Academ, Simbahang Katoliko, Catholic Bishop Conference of the Philippines. Diba, nananawagan na hindi kayo pinapahiya sa Senado. You should reconsider your action. Kasi lahat na lang yan, ngayon naka-archive, i-archive na lang yung impeachment. Kasi hintayin nilang papasok ang impeachment complaint. Ang what we call this, 20th Congress. So sana, ang gagawin po ng Kongreso dyan, pag tinanggap nila yung verified impeachment complaint na pinabalik, so, wala na yung impeachment. Pag hindi nila tanggapin yan, mapilitan ang Senado na gampanan ang kanilang responsibilidad. Ano lang naman ang responsibilidad ng Senado? Tanggapin ang verified impeachment complaint? Mag-convene as impeachment court? Mag-trial? Mag-desisyon? Mahirap magawin yun. Ang dami nyo pang mga litaniya, ang dami nyo pang drama. Ayun, maraming salamat. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Have a nice day and God bless. Don't forget to like, share, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ating mga vlog. God bless. Mahirap, no? Ang ganyang kalagayan.